Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Alexis Dimabilis, isang doktor mula dito sa San Lazaro Hospital. Ako po ay isang infectious disease specialist. Dati po akong head ng emergency department at ng TB ward ng San Lazaro Hospital. Ngayong araw, pag-usapan natin ang tungkol sa tuberculosis. Pag sinasabing tuberculosis, ang nasa isip ng marami ay yung sakit sa baga, pulmonary tuberculosis. Yan po ang numero unong tipo ng tuberculosis. Tama po yun. Pero pakaisipin din po natin na marami palang form ang tuberculosis. May tinatawag tayong extrapulmonary tuberculosis. May TB sa buto, may TB sa utak, no? TB meningitis. May TB rin sa genitourinary tract, sa lalamunan o dito sa ating colon, mga intestine, ganyan, sa liver, no po, sa kidney. May mga TB rin po doon, hindi lang po sa pulmonary o sa baga. Alam nyo po, ang tuberculosis, nakukuha po ito sa respiratory, sa paglalanghap ng hangin na may tubercle bacilli. Ang tawag po rito ay Mycobacterium tuberculosis, no? So bacterial infection po ito sa baga. Doon po nag-uumpisa. Lahat muna, malalanghap mo ito, airborne transmission. Yung hindi kailangan ng hawakan, kundi pagka may malapit na pasyente na may active TB disease, pwede mo itong makuha malanghap, lalo na kung malapitan kayo, no? Within 6 feet o 3 feet ang distance nyo lang sa isa't isa. Census na ginawa ngayon, no? Ito pong March 2026 lang, pangatlo po tayo sa buong mundo na may pinakamaraming tuberculosis. Nangunguna po dyan ang India, tapos Indonesia, tapos ay ang Pilipinas nga po. Lumalabas po talaga highly endemic ang tuberculosis dito sa Pilipinas. Halos more than 90% ng Pilipino may tuberculosis daw, hindi naman po sana totoo. Ano ba ang pagkukulang? Alam nyo po, wala naman yatang pagkukulang ng gobyerno kasi meron na po tayong TB DATS sa buong Pilipinas. Libre yung gamutan, pupunta ka na lang sa health center, bibigyan ka ng gamot, libre po yun. At hindi ka na pupunta sa hospital. Sa bawat barangay po may mga health center, may TB DATS, pupunta ka lang doon. At saka po kasi ang gamutan po ng TB talaga, pinakamababa po 6 months at higit pa, no? Yung iba, isang buwan pa lang na naggagamot, medyo gumanda-ganda na, tumitigil na, pumapalya sila sa paggagamot. Masama po yun kasi doon rin po nagkakaroon ng tinatawag na multi-drug resistant tuberculosis. Akala mo gumaling ka na, tumigil ka na. Tapos nagkaroon ka uli, resistant na dun sa primary anti-TB drugs, lalo na sa isoniazid rifampicin. Alam nyo po, ang tuberculosis po walang pinipili na pasyente, bata, matanda, lalaki, babae. Akala nyo po ba ang tuberculosis ay sakit ng mahirap? Kahit po yung mayaman ay mayroong tuberculosis. Sabi ko nga po sa inyo, highly endemic dito sa Pilipinas. Kaya nga po ngayon, magpatingin tayo. Kasi kaya po tayo magpapatingin, syempre baka may TB ka na, wag nang lumala. At kaya ka rin magpapatingin para hindi lumala ang sakit mo at hindi ka rin makahawa ng mga mahal mo sa buhay. Alam niyo po, kung may TB ka, ubo ka ng ubo. Tapos nandun kayo sa bahay, may mga anak kang maliliit, may mga kasamahan ka sa pamilya mo. Di, ikaw pa dahilan kung bakit sila magkakaroon ng tuberculosis. So, hindi lang ikaw, pati yung mga mahal mo sa buhay ay matutulungan mo kung ikaw ay magpapatingin kagad. Meron kang nararamdaman na chronic cough, mahigit 2 linggo ka ng ubo, may unexplained weight loss, bumababa ang timbang mo, unexplained fever, nilalagnat ka, minsan meron kang night sweat, parang pinagpapawisan ka. Yung po ay mga, red flag signs po yun, na baka may TB ka. Magpatingin po tayo sa doktor. Ito na nga ho, may programa ang gobyerno natin, itong TB DATS. Libre po lahat ito, huwag po kayong matatakot. Ngayon, sabi ko nga po sa inyo, di ba? Pinakamababa po, 6 na buwan o higit pa ang gamutan. Kahit na medyo gumaganda na po ang inyong pakiramdam, huwag po kayong titigil, huwag po kayong papalya sa pag-inom ng gamot ng anti-TB. Susundin niyo po yung doktor, yung nurse sa health center,
at babalik po kayo palagi sa kanila para ma-monitor po at maano nila ang inyong progreso ng paggaling, ang pag-iinom ng anti-TB. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Ako po muli si Dr. Alexis Timapilis, isang infectious disease specialist mula rito sa San Lazaro Hospital.